Welcome to Temple of God Preachings. Thank you for joining us today. May this message bless and strengthen you. For the word, here is Pastor J. Ron Palula. Praise God. Hallelujah. Makakaupo na po tayong lahat. Amen. Kamusta po kayo? Settle down muna tayong lahat dyan, no? Amen. Hallelujah. Ayan. Kamusta po? Good morning! Thank you very much po sa ating praise and worship team, sa napakasarap nating pagpupuri sa Panginoon. Yan, batiin mo naman muna yung katabi mo, good morning. Amen. Yung nasa likod mo, good morning. Amen. I see a lot of new faces, no? Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating simbahan. Welcome po sa Temple of God sa Pangpalay. Amen. Lumalamig na ba? Magpapasko na kasi. Mali, March pa lang pala. Hindi pala magpapasko, no? Ala ko magpapasko na no? Ang lamig. No, tuwing gabi, no? Ang lamig ng panahon. Kala mo, hindi summer. No? Arang, ano ba? January ba? December pa ba? No? Kamusta kayong lahat? Naligo naman tayo. Amen? Eh, hindi natin sure. No? Hindi natin alam kung naligo. No? Tingnan mo yung katabi mo. Basa ba buhok niyan? Gel lang yan, gel lang. Bitress lang daw yan yung nilagay dyan sa buhok nila, no? Welcome po, good morning sa ating lahat. Welcome po sa Temple of God sa Pangpalay. If you are here live or watching us online, mga kapatid, ito yung ating ikatlong linggo ng buwan ng Marso. Ang lalim no? Third Sunday na natin, mga kapatid. Ang bilis, isipin nyo, nakaraan lang, January, March, di mo alam bukas, December pa. Pagkapasko nga talaga. No? And for this month of March, mga kapatid, we're still on our series break. Ibig sabihin ng series break natin. Sa buong March, no, halo-halo lang kung ano yung mapag-usapan natin. Pero for the next coming months, mga kapatid, babalik na tayo sa ating series. No? And I believe, yung mga first-timers na nandirito ngayon, akala mo lang nagkataon to. Pero akala mo, in-invite ka lang ng tropa mo, ng kaibigan mo. Pero hindi yan nagkataon. Talagang sinakto at in-schedule ng Panginoon na nandito tayong lahat. Amen? Pabakasyon na pala, no? Magkabakasyon na ba? Sabi ng mga nanay, may bakasyon ba? Ang trabaho ng mga nanay ang walang bakasyon, no? Hindi mo alam. Kahit bakasyon, yung mga nanay natin talagang ang sisipag, kumikilos. Pero yung mga kabataan, no? Yung mga youths natin dyan, magbabakasyon na ba kayo? Amen, magbabakasyon na sila. No? Parang hindi rin nila dama kasi pagpasukan, nag-aaral sila, pag bakasyon, naguhugas sila. No? So, hindi nila alam kung bakasyon ba sa kanila. No? Pero, alam mo yun, sa sobrang bilis ng panahon, magbabakasyon na, no? Sino rito yung na-stress ka kasi nag-aral ka neto mga nakaraan? Mga youths, na-stress ba kayo? No, na-stress? Sa mga nanay dyan, na-stress ba kayo magpaaral? Yes. No? Siyempre, na-stress din yung mga yan. Amen? Speaking of stress, mga kapatid, for those of you na bago lang dito, ako nga pala si Pastor Ron, no? Pastor J. Ron. Isa ako sa mga pastors dito sa Temple of God sa Pangpalay. Sabihin ko sa inyo, no? Bago lang akong pastor. Bago no? Mula nung 2021. Kailan ba yan? 5 years ago. No? So, pandemic days. Alam nyo, kapatid, speaking of stress, minsan, pag nagsiselfie ako, parang feeling ko, stress na ako. Parang, ba't parang napansin nyo ba yun minsan? Oo, pag nagsiselfie kayo, napapansin nyo ba minsan, parang tumatanda kayo? Sabi nung iba, pag nagpastor ka daw, mapapanot ka. Totoo ba? Hindi naman, parang wala naman. Pero alam nyo kapatid, bago ako magpastor, hindi naman ganyan itsura ko No, pag nagsiselfie ako dati, tayo lang nandito, yung nag-suportahan. Dati, bago ako magpastor, ganyan ako mag-selfie, ganyan, nung nagpastor na ako. Ito yung lumalabas Kumukontra ba kayo? Ay, oo daw. No? Huwag nyo antayin magsayo-sayo pa ako dito para lang makita nyo. No? Joshua Garcia, no, mga kapatid. Pero kidding aside, hindi yan. Ako talaga yan. Filter lang yan. Filter lang yan, mga kapatid. No? Pag nagsiselfie ka, minsan tayo, di ba? Marami rito pala selfie, right? Marami ako mga friends sa Facebook dito na mga kasama natin dito sa church pala selfie. No? Yung mga maidi nila nakaganon pa, no? Parang hindi naman siya ganito sa totoong buhay. Right? No? Bakit parang pumuti siya?
No, nakita ko may isa tayong kasama rito sa church. Nag-upload ng mukha niya sa Facebook. Katawan, kasama katawan. Nagulat ako, pati yung doorknob sa likod lumiit eh. Pinaliit niya yung tiyan niya, pati yung doorknob sa likod sumama. No? Kapatid, anong ibig sabihin, no? Bakit ko to pinapakita? No? Bakit ko to sinasabi? No? Bakit ko siya finlast dyan? Kasi kapatid, our very own topic for today is about no filter. Sabi mo nga, no filter. Alam niyo yung no filter, mga kapatid? Familiar tayo sa no filter, no? Saktong-sakto 'yan for us, no? Hindi lang sa generation natin ngayon, kundi para sa ating lahat na nandirito. Lahat naman tayo dito halos millennials. Right? Yung iba, Melinya. No, yung mga linya na dito iba. No, pero yung marami sa atin dito millennials, mga kapatid. And I believe para sa atin tong lahat na nandirito ngayon, no? Pag sinabing no filter, ano yung unang pumapasok sa atin? Sa isip natin? Camera, no filter. Bababa pa ba ako dito? Tatanong pa ako. Real na real, no? Walang halong magic. No, walang magic sarap. Pag sinabing no filter, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan, pag sinabing no filter, as raw as it can get. Amen? Ibig sabihin niya no raw. Alam mo yan, pag nag-selfie ka, wag na nga. Kasi raw. Right? Kasi raw. Kasi ayaw mo makita yung totoong ikaw. No? Wala kang ginamit na kahit ano, no? Walang enhancement, hindi mo inedit, walang CapCut, walang Remini ba yun? Remini? No? Walang kahit anong pang-edit na ginamit, kapatid. At itong generation natin ngayon, no? Hindi lang, no? Itong mga kabataan ngayon, hindi nga lang kabataan, halos lahat, kapatid. Pag nag-picture ka tapos hindi mo gusto, anong ginagawa mo? Ine-enhance, right? Ini-edit. Nagulat ako, no? Akala ko nung may isang member tayo nung nakaraan, akala ko may dimples talaga siya. Kasi sa Facebook may dimples siya eh. Sa personal, kapatid, lubog lang pala nito niya. Bakit? Because ine-enhance, nagbabago, right? Minsan, ay parang ang dilim ko naman dito. Sabi nung ilaw, no? Against the light ka kasi, right? Against the light. Ini-edit ngayon para mawala, para mas lumiwanag ka. No? Sa filter, yung mga filter, guys, no? Kaya kang paputiin, tama? Kaya kang papayatin, patangkarin, tama? Kaya kang patangkarin, no? Kaya kang patangusin, diba? Lahat-lahat na, kapatid. Yung filter, mga kapatid, tinutulungan ka niya para baguhin kung ano yung gusto mong mangyari sa mukha mo. Right? It improves, it augments, alam mo yun, it changes the... May konting original, pero haluan natin ng kakaunting magic sarap. Para naman medyo gumanda-ganda ka, no? May konting original, pero dagdagan natin ng konting pampaganda. Amen? Pero kung titignan natin ng mas maigi, kapatid, hindi lang sa picture ginagamit yung filter. Amen? Hindi lang sa picture ginagamit ang pag-filter, mga kapatid. Yung buhay natin, minsan, ginagamitan din natin siya ng filter. Sipin mo, kapatid, sino rito, di ba ngayon ang daming coffee shop? Nakita niyo ang daming coffee shop? No? Pag bumili ka ng kape, 95% non yellow. Tama? Konti lang dun yung kape. Bakit, kapatid? Ine-enhance lang niya para kunyari. Right? Para kunyari, medyo marami-rami siya. Or minsan, pupunta ka ng coffee shop, tagsi 70 pesos lang yung binili mong kape, pero yung picture mo doon, 200. Right? Ang dami mong kinuhang picture sa sarili mo. Tapos meron namang iba, meron dito minsan after service, nagpipicture tayo, di ba? Right? After service, nagpipicture tayo dito. Sabi pa nung iba, waki naman, waki. Gusto niya lagi waki. Para pag sinabi, ang pangit naman ng mukha mo dito, hindi waki kasi yan. Waki yan, hindi yan yung normal ko. No? Marami sa atin dito, mga kapatid, hindi lang sa picture ginagamit, no, yung pag-filter, bagkos miski sa buhay natin, fini-filter natin. Ang tanong ko sa inyo lahat, mga kapatid, is there something wrong with that? May mali ba doon? Yung parang tinatago mo yung totoong ikaw, tapos pinapaganda mo yung itsura. May mali ba doon? No? May mali ba na i-filter mo yung mukha mo? May mali ba na i-reminate mo yung sarili mo? May mali ba na nagsusuot tayo ng maraming mask? Alam nyo, kapatid, kung titignan nyo, parang walang mali, right? Walang mali. Bakit? Mukha ko naman yan eh. Amen? Walang mali dyan kasi ako naman yan eh. Hindi naman yan ibang tao eh. No? Gawin mo lang yung gusto mo basta wala kang inapakan tao. Right? Sa unang tingin, parang normal lang siya, no? Walang problema. Pero pag titignan mo yung pinaka-core,
Right? Pag itignan mo yung pinaka problema noon, kapatid, minsan tayo mga tao, feeling mo, pag hindi ka matangos, konti lang likes. Right? Pag hindi ka maputi, parang hindi ka nila gusto. Right? Pag parang hindi ganito yung itsura mo, parang ang hirap-hirap mong pakisamahan. Kapatid, pag doon mo na kinukuha yung halaga mo, pag doon mo na kinukuha yung pagtanggap sa'yo ng marami, ibig sabihin, kapatid, may mali na doon. Amen? May mali na doon. You're portraying something that you're not. May gusto kang ipakita na hindi naman ikaw. Kapatid, paiba-iba tayo na minsan ng muka, naniniwala ba kayo? Paiba-iba tayo ng muka, depende kung sino yung kaharap natin. Naniniwala kayo doon? Pag nasa bahay ka, ang bait-bait mo. Paglabas mo, walang iya ka pala. Right? Sa school, ang bait-bait mong estudyante. Pag uwi mo sa bahay, sumasagot ka pala sa magulang. Right? Iba't iba yung mukha na sinusuot natin, depende kung nasan tayo. Kapatid, may tanong ako sa inyo, bakit natin yun ginagawa? Alam niyo kung bakit natin ganun tayo mamuhay? Kasi gusto natin tanggapin tayo ng lahat. Amen? It's because of acceptance. Marami sa atin dito, para tanggapin ka ng isang, alam mo yun, ng specific group of people, ang gagawin mo, makikisama ka sa kanila, tapos gagawin mo na rin yung ginagawa nila para belong. Amen? Nakaka-relate po ba tayo dyan? O ako lang yung masama dito? Ako lang ata eh. Isipin mo, no? Dati hindi ka naman chismosa. Right? Pero dahil naging chismosa yung kapitbahay mo, makikichismis ka na rin para makibilong ka. Right? Amen? Ngayon, nakarelate ng chismisan na. Ang dami ko sinabi, ng chismisan lang pala nakarelate. Right? Kapatid, gusto ng tao, belong tayo. At normal yon, kapatid. Ginawa tayo para makipamuhay sa bawat isa. Amen? Pero hindi tayo ginawa para makiayon sa ginagawa nila. Amen? So, kapatid, nature ng tao yon na makisama. Pero kapatid, no, yung Panginoon natin, sinabi ng Lord, di ba, it's not good for a man to be alone. Sabi ng Panginoon, hindi daw mabuti sa tao na mapag-isa, kaya nagbigay siya ng asawa. Right? Binigay si Eva. So, lagi tayong merong katuwang, meron tayong lagi mga groups of people, lagi tayong may mga kasama. Pero ang tanong ko sa bawat isa, nasa tamang tao ba tayo? Sana. Right? Nasa tamang group ba tayo? Ang nangyayari, kapatid, bawat group mo, iba't iba yung filter na nilalagay mo sa sarili mo. Amen? Pagpapasok ka sa school, jolly ka, masayahin ka. Pag uwi mo sa bahay, nagdadabog ka na. Right? Iba't ibang filter yung ginagamit mo. Ang tanong ko sa inyo, kagaya nga ng tanong ni Big Brother, sino ka bang talaga? Right? Kung sino ka bang talaga, Pinoy, ako Pinoy. Kapatid, may tanong ako sa inyo, no? Mag-usap-usap muna tayo ng konti. Familiar ba kayo sa surveillance surfing? Familiar kayo dyan? Kung hindi kayo pamilyar, hayaan yung paliwanag ko sa inyo ang anong ibig sabihin yan. Very common siya, no, sa panahon ngayon. Ibig sabihin yan, kapatid, yung surveillance surfing, usong-uso yan sa panahon ngayon. Alam mo ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, yung chinecheck mo yung mga kaibigan mo sa Facebook kung anong ginagawa nila. Ginagawa ba natin yan? Kumusta na kaya si Jayron ngayon? Ay, nandito siya sa ganitong lugar. Ganda. Familiar? Right? Sabi ngayon, kapatid, ng pag-aaral, very common daw sa panahon ngayon, yung mga tao, sabi ng studies, no, mga kapatid, yung paggamit daw paggamit ng social media sa panahon ngayon, nagbibigay ng depression. Naniniwala kayo doon? Particularly, kapatid, no, yung surveillance use. Ibig sabihin, kapatid, yung paggamit ng mga social media sites, hindi lang sa Facebook, pati sa TikTok, sa Instagram, sa Twitter, lahat yan, kapatid. Chine-check mo, ibig sabihin ng surveillance surfing, chine-check mo ang anong ganap ng kapatid mo, anong ganap ng kaibigan mo sa araw ngayon, no? So, chine-check mo kung ano yung mga latest sa friends mo, ay, nakabili ba siya ng bagong damit, ay, bago yung bahay niya, ay, may kotse siya, ay, ako naglalakad lang. Right? Alam mo kung anong problema dyan, kapatid, sa ganyang studies? Sabi dito, kapatid, no, surveillance surfing, it is the use of social media sites. Alam mo kung anong mali? Ang mali dyan, kapatid, pag chine-check natin ang chine-check, sabi ito, we check up on how their friends were doing. At ang mali, kung lagi mong chine-check yung ibang tao, comparison. Lagi tayong nag-co-compare. Naniniwala kayo dyan?
Ha? Nakada Facebook mo, no? Bakit kaya siya, no? Ganito na yung buhay niya. Ako, yung buhay ko, ganito lang. Kawawa naman ako. Amen? Right? Ibig sabihin ng surveillance surfing, mga kapatid, no? Pag tayo nag-Facebook lagi, tapos nakikita natin yung buhay ng mga kaibigan natin, kakilala natin, ang ending nun, nagko-compare tayo. Bakit siya ganito yung buhay? Ako ganito lang. Kino-compare natin kung ano yung meron siya at ano yung meron tayo. Sabi sa studies, mga kapatid, yung pagsa-surveillance surfing, nagko-compare siya ng buhay natin at ang buhay nila. Ang ending, tayo ay nagkakaroon ng depression and envy. Alam mo yung envy? Pagkainggit. Totoo ba yan? Parang di naman. Parang di naman naiinggit yung Temple of God sa Pangpalay. Parang wala namang ganon. Right? Parang, sabi dito, pag lagi mo daw ginagawa yan, nagkakaroon tayo ng depression, tsaka naiinggit tayo, no? Parehas lang naman kami ng edad. Pero bakit siya parang ang sarap-sarap ng buhay niya? Amen? Bakit yung mga anak niya successful na? Bakit ako hindi? No? Bakit sila ang daming ginagawa, no? Pinagpapala sila, ako pinagpapala. Nagko-construction, right? Bakit ganoon? Bakit, di ba? Nagkakaroon tayo ng envy, nagko-compare na tayo ng buhay natin ng buhay sa iba. Now, kapatid, tayong mga Pinoy, alam niyo ba, ang pinakamahirap dito, kapatid, tayong mga Pinoy, no? Sino rito Pinoy? Tingnan mo yung katabi mo. Pinoy ba ya? American. No? Ang mahirap dito, mga kapatid, ano to ba? Facts to, ano? Ang mahirap, tayo mga Pinoy, sa 24 hours na binigay ng Diyos, humigit kumulang 9 hours na sa cellphone tayo. Totoo ba yon? Yung mga anak mo nga, lagi sinasabi, cellphone ka ng cellphone. Right? Kapatid, sabi dito, no, yung mga Pilipino daw, mga kapatid, no, ages 16 to 64 years old. 64 years old. Babad sa cellphone. Anong ginagawa, kapatid? 8 hours and 52 minutes minimum kada araw. Nakatutok sa internet. Daig mo pa, yung nagtatrabaho sa araw-araw. Baka ma-regular ka niya. Right? Yung nagtatrabaho, 8 hours lang, ikaw magna 9 hours. Baka ma-regular ka niyan, paawat ka naman. Right? Nakaka-relate ba tayo? Totoo ba yan? Baka naman hindi yan totoo. Oh? Right? Kapatid, ang pinakamasaklap dyan, kaya nade-depress yung maraming Pilipino, mga kapatid, kasi marami sa atin babad sa social media. Alam nyo, kapatid, ano yung simptomas ng depression? Ano tayo ngayon, ha? Medyo, ano tayo ngayon? Alam nyo kung ano yung mga sintomas ng depression, mga kapatid? Sabi dito, hopelessness. Sabi mo nga, hopelessness. Ano ibig sabihin ng hopelessness? Kawalan ng pag-asa. Depressed ka, wala ka ng pag-asa mabuhay. Ano pa? Restlessness. Ano ibig sabihin ng restlessness? Walang kapahingahan. Sino rito na-experience mo tulog ka na pero pagod pa rin yung utak mo? Right? Nakahiga ka na't lahat, yung utak mo tumatakbo. Yung katawan mo nananatili, pero isip ka pa rin ng isip. Bakit? Depressed ka na pala noon. Restless ka na pala noon, kapatid. No? Ano pang sabi dito, kapatid? Worthlessness. Ano ibig sabihin ng worthlessness? Di mo na nakikita yung value mo. Right? Anong sense mabuhay? Kawawa naman ako. Amen? Worthlessness. Ano pa? Suicide. Maraming tao ngayon, kapatid, sa sobrang depressed, nagkukomit na lang ng suicide. At hindi yan joke. Totoo nangyayari yan, mga kapatid. Right? Alam nyo po ba na 7 Filipinos every day commit suicide? 7 kada araw ang nagko-commit ng suicide. Bakit? It's because of depression, anxiety. Kapatid, saan nagsisimula kung bakit nararanasan itong mga bagay na to? Dahil sa filter. Bakit? Sometimes, tayo mga tao, kapatid, tumitingin tayo sa mga bagay na akala natin ay yun yung mahalaga. Hindi naman pala. Minsan, binubuhos natin lahat ng oras natin makuha yung isang bagay. Ang ending, hindi naman pala yun ganun kahalaga. Right? Dinideceive lang tayo ng kaaway para maniwala sa mga kasinungalingan niya. No, minsan, no, bakit siya maputi? Ako hindi. Magpapaputi ka na rin, naglaklak ka ng gluta. Ending, tinamaan yung atay mo. Right?
Hindi naman pala siya mahalaga. Pero dahil gusto mo lang maging kagaya ng iba, no? Ang dami mo nang sinakripisyo, mga kapatid. At kung lagi nating gagawin yan, ang mapoproduce natin, artificial and superficial. Ano ibig sabihin ng artificial? Hindi totoo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Totoo yarn? Totoo ba yan? Right? Artificial. Hindi siya totoo. Superficial. Ano ibig sabihin ng superficial? Mababaw. Right? Kaya maraming tao ngayon parang ang babaw tignan. Right? Gusto ko lang pumuti. Yeah? Ito yung gusto ko. Superficial, mga kapatid. Panandalian at hindi totoo. Kasi kapatid, no, ang gusto mo lang i-please yung mga tao sa paligid mo, no? Pero time will come, lalabas pa rin yung totoo mong kulay. Pag nawalan ka ng panggluten, lalabas pa rin ang totoo mong kulay. Alam niyo kapatid, kung merong mga taong gumagamit ng filter, meron din naman mga taong hindi gumagamit ng filter. Tama? No, meron mga taong okay lang yan kahit ano mangyari. Ang tawag sa kanila, mga kapatid, expressive individualist. Ang ibig sabihin sa kanila, kung ano yung nandyan, yun na yun. Wala ka nang kailangan i-edit dyan, mga kapatid. At marami sa mundo ngayon, ganito mamuhay. Ibig sabihin, seemingly, no, kung titignan mo sila sa surface, hindi sila gumagamit ng filter. Anong sinasabi nila? You got to love me for what I am, for simply be. Kumanta no? Right? Ang sinasabi nila, kung ano ako, mahalin mo ako. Ay, kung tatlo lang daliri ko, so be it. No? Kung 11 yung daliri ko sa paa, mahalin mo ako. Kung ano ako, wala akong dapat baguhin para sa'yo. Wala akong filter. No? Kung ano ako, yun ako. Ano pang sinasabi ng iba? No? Do what makes you happy. Gawin mo kung saan ka sasaya. Saan ka sasaya? Sige, makipag-relationship ka, lalaki sa lalaki, okay lang yan. Walang problema dyan. Do what makes you happy. Ano sinasabi ng iba? YOLO. Alam niyo yung YOLO, mga millennials? YOLO. You only, isang beses ka lang naman mabubuhay. Bakit pipigilan mo pa yung sarili mong sumaya? Asawahin mo na kahit may asawa ka. YOLO. Right? You only live once. Ano ba yung sinasabi nila? I'm gonna live my truth. Kung ano yung totoo sa akin, bahala kayo. Basta ako, totoo sa akin, ito yung paniniwalaan ko. Kung ano yung paniniwalaan nyo, bahala na kayo dyan. In fact, mga kapatid, no, alam nyo ba, maraming tao ngayon sa social media, ito yung katotohanan nila. I'm gonna live my truth. No? Pinapalaganap nila yung mga mindsets pa nila sa social media, right? Kaya, kung ano-ano yung mga nakikita natin sa Facebook, no? Sa mga vlogs, right? Kung ano-ano yung mga ginagawa nila. Kaya minsan, dapat, tayo mga Kristiyano, nag-iingat tayo kung ano yung kinoconsume natin everyday. Amen? Sometimes, no, akala mo natutuwa ka lang sa kanya, no, pinapanood mo siya sa TikTok, pero hindi mo namamalayan yung mindset niya, nagiging mindset mo na. Kaya dapat mag-ingat tayo, mga kapatid. Kung hindi tayo grounded, no, kung hindi tayo grounded ng salita ng Panginoon, madaling isipin na yung sinasabi ng isa totoo. Right? Na kahit loko-lokohin ka, okay lang, no? Kasi okay lang yan, kasi ito naman yung katotohanan niya eh. Kapatid, alam nyo, pag ganito tayo mamuhay, you will be anxious, right? Yung isip ka pa rin ng isip, madedepress ka pa rin, at kung ano-ano yung mga panghahawakan mo sa mundo. Now, kapatid, may tanong ako sa ating lahat ngayon, no? Pakilabas ng one whole sheet of paper. May quiz tayo ngayong umagang to. May tanong ako para sa inyo. Is there a way to win over this battle of acceptance? Meron bang kaparaanan para mapagtagumpayan yung laban na to? Na hindi natin i-filter out yung sarili natin, hindi tayo aayon sa kung anong sinasabi ng mundo, na hindi tayo aayon na ito daw yung tama, ito daw yung mali. Meron bang kaparaanan para tayo magtagumpay? Meron ba nun? Meron yan, amen. So, kung nandito tayo ngayong umagang ito yung ating goal, mga kapatid, na tayo bilang Kristiyano, kung kananayan ka man, kabataan, katatayan, or ano makaman ngayong umagang ito, ang goal mo ba matanggap ka lang ng mga tao o matanggap ka ng Panginoon natin? Amen? So, kapatid, ngayong umagang ito yung ating pag-uusapan. So, ngayong umaga, minsan, kung saan group tayo sumasali, pero this time, kapatid, hayaan mong i-accept tayo ng ating Panginoon ngayong umagang ito. Amen? So, alam nyo kapatid, after lahat ng sinabi natin ngayong umagang ito,
Isa lang naman yung pinaka-issue dyan eh. Identity. Sabihin mo nga identity. Ano ibig sabihin ng identity? Ang ibig sabihin ng identity, kung ano yung pagkakakilala mo sa sarili mo. Amen? Ano ba yung pagkakilala mo sa sarili mo? Marami rito sa mundo ngayon, confused kung ano yung identity nila. Marami sa mundo ngayon, hindi alam kung saan talaga sila tinawag ng Panginoon. Hindi nila alam kung ano ba talaga sila. And worse, mga kapatid, ang pinakamasama na, alam mo yun, yung pinakamali or pinakapangit, hindi mo kilala kung sino ka. Kilala mo ba kung sino ka? Sino ka? Right? That's our hope and prayer for today. Na pag tinanong ka ngayong umagang ito, who are you? Kaya mong sabihin kung sino ka na. You will know, alam mo na yung value mo, yung identity mo, yung purpose mo na kay Kristo. Amen? So, ngayong umagang ito, kung may mga Bibles kayo, may mga Bible na ba tayo dito lahat? Amen. Amen. Again, kapatid, hindi ko na napapaalala, if you have your Bible, bring it here sa ating simbahan. Kasi hindi naman tayo dito homeowners lang. Hindi tayo PTA meeting, Tayo nandirito para pag-usapan yung salita ng Diyos. If you don't have your Bible, it's fine. Meron tayong ipa-flash dito sa screen. Pero much better pa rin na meron tayong mga Biblia. May mga tanong ako sa inyo bago tayo makibukas kay Jeremiah. Kilala nyo ba kung sino si Jeremiah, mga kapatid? Kilala natin sino si Jeremiah, di ba? Kapatid ni Jericho. Jeremiah. Amen? Si Jeremiah, he is one of the prophet of the Lord. Isa siya sa mga propeta ng Panginoon. Isa sa mga tawag kay Jeremiah is the weeping prophet. Ano ibig sabihin ng weeping prophet? Humahagulgol, umiiyak. Si Jeremiah, pag nagpa-prophesy siya, from time to time, lagi siyang umiiyak kasi hindi niya makontain kung ano yung goodness ng Panginoon sa buhay niya. So si Jeremiah, he is a prophet of the Lord. Yung ministry niya, nagtagal for 40 years. So ibig sabihin, 40 years siyang naglilingkod sa Panginoon. Mahaba-haba na ba yon? 40 years na siya. Ako 5 years pa lang, Si Jeremiah, 40 years na naglingkod sa Panginoon. Yung kwento ni Jeremiah, kapatid, punong-puno ng accomplishments, puro katagumpayan. Makikita doon yung kung paano siya nanampalataya sa Panginoon, kung paano siya ginamit ng Lord. Marami siyang kinalaban dito na discouragement. Meron ba dito kumakalaban ka sa discouragement? Yung sinasabi sa'yo, ay wala kang mararating. May ganun ba rito? It is the same thing na nangyari kay Jeremiah. Sinasabi sa kanya, wala kang mararating, hindi ka tama na ikaw yung maging propeta. Kapatid, maraming beses na inaaway si Jeremiah, pina-persecute siya, pero nagtitiwala pa rin siya sa Panginoon. Amen? So, might as well, kapatid, na nakilala natin si Jeremiah, ipakilala din natin kung ano yung identity niya, nang sa gayon, kapatid, maintindihan din natin kung ano yung identity natin sa Panginoon. Naniniwala ka ba na may plano yung Panginoon sa'yo? Amen? At kung gagamitin ng Panginoon yung plano na yan sa buhay mo, might as well din na dapat alam mo kung sino ka sa mata ng Panginoon. Amen? Right? So, may tanong ako sa inyo, sino ngayong umaga ang may problema? Ulitin ko ngayong umaga, sino rito yung may mga problema? Ayaw nyo ng problema lang Gusto nyo gusto nyo marami-rami, right? Lahat tayo rito may problema, tama? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang problemado? Hindi naman, sakto lang. Lahat tayo rito may challenges sa buhay, pero pakitaan ko lang kayo kung ano yung mga problemang kinaharap ni Jeremiah. Alam niyo ba si Jeremiah, he was abused. Ano ibig sabihin? Maraming tao, sinaktan siya physically. Meron ba dito sinasaktan physically? He was being abused. He was being ignored. Hindi siya pinapansin. Salita siya ng salita, preach siya ng preach, hindi siya pinapansin. Meron pa rito, kapatid, Jeremiah was also despised. Pinandidirihan siya ng lahat ng tao sa paligid niya. Ayoko makinig dyan kay Jeremiah. Panginoon, Panginoon na naman sasabihin yan. He was also threatened. Alam niyo ginawa kay Jeremiah, mga kapatid, nung papatayin na siya, iniwan siya sa balon. Meron ba dito iniwan sa balon? Iniwan siya sa balon, na konsensya lang yun ang iwan sa kanya, binalikan siya pabalik. He was also being persecuted every day by his own people. Kapatid, imagine this. Si Jeremiah, nagpastor siya or naging propeta siya at the age of 20s. May mga 20s ba rito? Right? Batang-bata si Jeremiah na naglingkod sa Panginoon. Now,
Alam mo kung ba't ako nakaka-relate kay Jeremiah? Parehas kami halos ng edad nung tinawag kami ng Panginoon. Tapos, kay Jeremiah kasi, no, magkaiba kami ng mindset eh. Si Jeremiah, sinabihan na siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, Jeremiah, eto yung mga kakaharapin mo, no? Aabusuhin ka, i-ignored ka ng mga tao, pandidirihan ka nila, sasaktan ka, at ipe-persecute ka. Kung ikaw yung sasabihan ng Panginoon ng ganun, magpapatuloy ka pa sa paglilingkod. Halimbawa, sabihin sa'yo ng Panginoon, ikaw tinatawag kita ngayong umagang ito, pero mabubugbog ka pagdating ng panahon. Okay lang sa'yo. Siguro hindi, no? Kung ako yun, bakit mo bugbugan, Lord? Ba't mo bugbugan? Pero si Jeremiah, kapatid, nung sinabi sa kanya ng Panginoon na ito yung mga kakaharapin niya, sabi ni Jeremiah, Lord, andito ako magpapagamit sa'yo. And I believe, my hope and prayer ngayong umagang ito, kung totoong kilala mo kung sino yung Panginoon at kung ano yung tingin sa'yo ng Lord ngayong umagang ito, anumang persecution, anumang problema yung dumating sa'yo pagdating ng panahon, handa kang umuo sa Panginoon ngayong umagang ito. Amen? Bakit, kapatid? Kasi alam mo kung sino ka sa mata ng Panginoon. Now, si Jeremiah, na-encounter niya si Jesus or na-encounter niya yung Panginoon when he is about 16 to 17 years old. So si Jeremiah, personally, na-encountered niya yung Panginoon. Kinausap siya ng Lord. At alam mo kung ano yung love language ng Panginoon natin? Alam ba natin kung ano yung love language ng Lord? Ang love language ng Lord, affirmation. Ano ibig sabihin ng affirmation? Ibig sabihin, dinedeclare ng Panginoon kung sino ka. Amen? So kung may mga Bible kayo, Jeremiah chapter 1, verse 1. Makibukas kayo sa akin sa Jeremiah chapter 1, verse 1. Sabi dito sa Jeremiah chapter 1, verse 1, the words of Jeremiah, the son of Hilkiah. Si Hilkiah, yung tatay ni Jeremiah, no? So itong si Hilkiah, he is one of the priests. Ibig sabihin, may katungkulan si Hilkiah sa simbahan. Sabi dito, who were in Anathoth, yung Anathoth, yung lugar nila yan sa Benjamin. So kapatid, bigyan ko kayo ng konting context kung sino si Jeremiah. Si Jeremiah, anak siya ng isang priest o ng lingkod ng Panginoon. Yung laki ni Jeremiah, nire-ready sila para maging lingkod ng Panginoon pagdating ng panahon. Pero kahit nire-ready si Jeremiah para maging lingkod ng Diyos, hindi niya pwedeng iasa na dahil lamang sa lineage nila o dahil trabaho ng tatay ko, magiging trabaho ko. Amen? So hindi niya pwedeng iasa na dahil lahat ng lahi niya naglilingkod sa Panginoon, maglilingkod rin siya sa Lord. Kaya ang ginawa ng Panginoon, in-encounter niya si Jeremiah para nang sa gayon, merong personal na connection yung Panginoon kay Jeremiah. Now, ito yung next verse natin, ito yung key verse natin, o ito yung turning point ng kwento ni Jeremiah. Sabi sa verse 4, kapatid, now, the word of the Lord came to me. Yung salita ng Panginoon, dumating kay Jeremiah. Bakit importante na yung salita ng Panginoon, personal nating na-encounter, kapatid? Kasi, kapatid, bakit mahalaga na may personal encounter tayo sa Panginoon? Sino rito may anak? Marami sa atin dito, na wala akong anak. Marami sa atin dito, may mga anak. Yung anak ko aso eh. Right? Marami sa atin dito, yung mga may anak dyan, imagine, sinasama mo sila rito sa church every Sunday. Pero sigurado ka ba na paglabas nila ng Lunes hanggang Biyernes, nasa Panginoon pa rin sila? Hindi natin sure. Right? Hindi natin sure. Na paglabas ng simbahan or paglabas ng bahay, yung same attitude ng anak mo sa'yo ay magiging same attitude din niya sa labas. That's why very important yung encounter sa Panginoon. Kasi kung hindi mo na-encounter yung ating Panginoon sa buhay mo, no? Walang magiging totoong pagbabago. Amen? So kaya si Jesus, o yung ating Panginoon, kinausap si Jeremiah personally. That's why today, mga kapatid, no, we will pray for our children din na ma-encounter nila si Jesus personally. So, now, mga kapatid, bakit kailangan kausapin ng Panginoon si Jeremiah? Bakit? Kasi kapatid, pwedeng sabihin ng mundo kung sino ka. Tama? Pwedeng sabihin ng mundo kung sino ka. Halimbawa, anak ako ng nanay ko. No? Ito yung nanay ko. Chismosa nanay mo, hindi malabo maging chismosa ka rin.
Right? Narinig nyo na ba yon yung mga phrase na yon? No, wala narating yung nanay mo, eh hindi malabo, wala ka rin mararating. Right? Pwedeng sabihin ng mundo kung sino ka, pero ang Panginoon Diyos lamang yung pwedeng totoong magsabi kung sino kang talaga. Amen? Sino rito may cellphone? Lahat tayo, right? Pag nasisira yung ating mga cellphone, saan natin pinapagawa? E di sa gumagawa. Tama? The same thing sa atin, mga kapatid. Kung tayo ay may sira, saan tayo pupunta? Sa gumagawa. Kundi sa ating Panginoon. Kapatid, only the inventor or the creator can define his creation. Kung sino yung gumawa, siya lang yung pwedeng makaintindi kung paano niya to ginawa. Kaya itong si Jeremiah, kailangan kausapin ng Panginoon kasi ginawa siya ng Panginoon. Amen? Kailangan pakilala ng Panginoon kung sino talaga siya. Sabi sa Jeremiah, ito, very familiar verse for all of us. Jeremiah chapter 1, verse 5. Sabi dito, sabay-sabay nga nating basahin. Salamat po. Sige po. Okay po. Thank you po. Okay po. Isa pa mga kapatid. 1, 2, 3, go. Amen. Before I form you in the womb, sabi dito ng Panginoon, bago ka pa malagay dyan sa sinapupunan ng mama mo, kilala na kita. Before you were born, I consecrated you. Ito yung salita ng Panginoon kay Jeremiah, no? Bago ka pa maging si Echo, kilala na kita. Bago ka pa maging si Ivan, kilala na kita. Right? Bago ka pa maging si Sarah, kilala na kita. Bago ka pa maging si Rio, kilala ka na ng Panginoon. Right? Bago ka pa ilabas sa mundong ito, you are already been set apart by the Lord. Amen? So now, kapatid, tatlong words or tatlong salita yung ating pagfofokusan ngayong umagang ito. Ito yung puro I ng Lord, no? I form you, I knew you, I consecrated you. Kapatid, batang-bata pa lang si Jeremiah, teenage years pa lang ni Jeremiah, no? Kinausap na siya ng Panginoon, pinaintindi na agad ng Lord kay Jeremiah kung sino siya kasi gagamitin ng Panginoon si Jeremiah pagdating ng panahon. Now, tatlong salita yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Unahin natin yung unang salita, before I form you. Kapatid, ano ibig sabihin ng I form? Ano ibig sabihin ng form? No? Tingin muna kayo sa akin dito. Medyo mag-aaral lang tayo ng onte ngayong umaga. Ibig sabihin ng form, sa Hebrew word, yatsar. Sabihin mo nga, yatsar. Ano ibig sabihin ng yatsar? Ibig sabihin, to mold. Ibig sabihin ng Panginoon, bago ka pa i-mold, bago ka pa gawin, alam mo, nakakita na kayo nung kilala niyo ba yung Potter? Right? Si Harry Potter. Right? Hindi yan, no? Yung Potter, nakakita na kayo ng Potter, mga kapatid, yung gumagawa ng mga palayok, right? Yung gumagawa ng mga banga. Now, mga kapatid, anong ibig sabihin ng yatsar? Ang ibig sabihin ng yatsar o ng form, mold. Ibig sabihin yan, mga kapatid, yung Potter o yung nagmo-mold, yung ating Panginoon. The Potter is God. Kapatid, tingin mo, no? Paano yung identity mo na nabuo? Paano ka naging ganyan? Tingnan mo yung sarili mo. Tingnan mo na, bakit kaya ako naging chismosa? Bakit kaya ako naging masamang tao? Bakit kaya, kapatid, dahil kaya sa magulang ko? Dahil kaya sa mama ko? Sa papa ko? Kapatid, lahat yan factors. Amen? Kung ano yung paligid mo, ano yung kinalakihan mo, lahat yan factors. Pero yung identity mo, kung sino ka talaga, yung pagkakakilala sa sarili mo talaga, Panginoon lang yung may kagagawan yan. Amen? Meron ba dito college student? May mga college student ba tayo? College ka ba, be? College student siya, no? Anong course mo ngayon? Engineering. Tigil mo na yan. De, joke lang. Engineering kasi ako, mga kapatid, no? Electrical engineering din ako nung college. Now, marami sa atin, no? Pag nakapag-aral ka ng college, pag graduate mo, feeling mo, ang identity mo, na engineer ka lang. Binibase natin yung identity natin sa kung ano yung kasunod ng pangalan mo or bago yung pangalan mo. Engineer J-Ron Pilula. Dr. J-Ron Pilula. Right? Marami sa atin sa mundong to, feeling natin, yung identity natin, nakaayon siya sa kung anong natapos mo. May kakilala kang ganon?
na ang yabang-yabang kasi ito yung natapos niya. Kasi doon niya kinukuha yung identity niya. Hindi niya alam na yung identity dito nakukuha lang sa kung anong ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Imagine mga kapatid, you will base your identity sa mga bagay dito sa lupa, pagdating ng panahon, nawawala rin naman lahat yan. No? Anong identity mo? Ano ako, may area ako, may business ako, ganito ako, ganyan ako. Ano yung mga bagay na pinangahawakan natin? Alam mo ano yung sinasabi ng Panginoon about this? Sabi sa Isaiah chapter 64 verse 8, "But now, O Lord, you are our Father, we are the clay and you are our potter. We are all the works of your hand." Sabi sa Isaiah, kapatid, tayo mga tao, tayo lamang yung mga clay ng Panginoon. Ibig sabihin, hayaan natin kung paano tayo imomolde ng Panginoon sa kung anong bagay niya tayo gustong gamitin. Amen? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, wala kang say, no? Kung anong gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. Halimbawa, Lord, bakit mo ako ginawang baso? Palayok ako. Right? Marami sa atin, gusto natin gawin yung mga bagay na hindi naman talaga ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen? Kaya kapatid, kaya tayo minsan nahihirapan kasi inaayon mo yung sarili mo sa bagay na hindi naman ikaw. That's why mahalaga yung identity, mga kapatid. Kung saan tayo ginawa, no, ng Panginoon, dun tayo. Sabi ko nga kanina, no, yung mga gumagawa ng palayok na yan, mga kapatid. Yung mga gumagawa ng palayok, nakakita ka na ba ng palayok na nagsasalita? Huwag mo dyan hawakan sa kaliwa. Nakita ka yan gano'n? Kapatid, walang gano'n. Ibig sabihin niya, yung palayok na ganyan, very special yan sa mata ng gumagawa sa kanya. Amen? Ganon ka-special sa Panginoon. Walang palayok na pare-parehas. Naniniwala kayo doon? Walang palayok or walang jar o walang kahit ano na ganyan na pare-parehas. Bakit? Kasi ginagawa yan isa-isa. Walang machine na gumagawa yan, kapatid. Ibig sabihin, kada isa pinagbubuhusan ng panahon, ng oras, no, dahan-dahan, no, pinapatangos yung ilong mo onting gano'n. Minsan naman, pinihipiping gano'n. Right? Kidding aside, ang ibig sabihin nun, kapatid, kung paano tayo ginagawa ng Panginoon, it's very intentional. It's personal. Right? It's plan. No? It's intentional. Ibig sabihin ng intentional, intention talaga ng Panginoon na gawin kang ganyan. Personal, kasi ayan talaga yung nakikita ng Lord sa'yo. Planado ka, kapatid, hindi ka biglaan, and it's purposeful. Ibig sabihin, ginawa ka ng Panginoon for a purpose. Amen? Hindi ka aksidente. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka aksidente. Mukha ka lang na aksidente, pero hindi ka aksidente. You're not an accident. No? Siguro narinig mo na yon sa iba na baka aksidente ka, pero hindi, kapatid. Pilinano ka din ng Panginoon. God plan you all along. Kapatid, dinisign tayo ng Panginoon maging perfect. Nang sa gayon, kapatid, makaayon tayo sa kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin. Now, kapatid, sa umagang ito, may tanong ako sa inyong lahat. No? Kilala niyo itong taon to? Kilala niyo yan? Si Nick Vujicic. Kilala natin yan? No? Siguro, nakilala mo na nung mga nakaraan or nakita mo na. Bumisita yan sa Pilipinas eh. No? Pinadaan ko nga sa bahay, nagmerienda kami. No? Si Nick Vujicic, mga kapatid, he was an Australian preacher. Pastor siya, no? Australiano. He was born with a rare condition. Meron siyang rare condition. Ano yung rare condition ni Nick? Wala siyang kamay. Actually, may kamay siya, pero ganun lang, konti lang. Wala siyang kamay, no? May maliit lang siya na kamay, pinambabasketball niya pa yon. No? Panoorin niyo sa video, sobrang outgoing niya na tao, masayahin siya. No? Kumbaga, ginagawa nga niyang joke minsan yung sarili niya. So he was born with a rare condition, wala siyang kamay, wala siyang paa, no, mga kapatid. At alam mo ba, anak siya ng pastor. Yeah, anak siya ng pastor. At alam mo rin ba, no? Ang daming trivia ni Kuya Kim ngayon, Alam niyo ba, kapatid, si Pastor Nick, no, at the age of 10 years old, tinatanong niya na yung Panginoon, Lord, bakit mo ako pinanganak na ganito? Na, Lord, bakit naman, 10 years old, Lord, bakit wala akong kamay? Bakit wala akong paa? Alam mo nang ginawa ni Pastor Nick nung 10 years old siya?
pinuno niya yung bathtub. Familiar ka sa bathtub? Right? Pinuno niya yung bathtub, nag-suicide. Nilubog niya yung sarili niya, kaso hanggang dito lang daw. Right? Kwento niya to, no? Imagine, ganito ka pinanganak, right? Nag-commit siya ng suicide pero hindi niya kinaya. No? Isipin mo, pinanganak siya na ganyan. Isipin mo ikaw yan, no? Paano ka kaya pupunta sa church? No? Andiyan na si IBN, bitbitin nyo na si IBN. Right? Pinanganak ka na ganyan, mga kapatid. Wala kang kamay, wala kang paa. Hindi mo ba kikwestiyonin yung Panginoon? Tatanungin mo yung Lord, right? Lord, bakit mo naman ako pinanganak na ganito? O siguro marahil, hindi ka katulad ni Pastor Nick na physical yung kahirapan sa buhay. Marahil siguro yung kahirapan mo sa sarili mo na, Lord, bakit naman ganito mo ako pinanganak? Bakit parang mahirap mo ako pinanganak, Lord? Pwede mo naman ako ipanganak na anak ako ni Hendris, eh. Bakit ang hirap-hirap ko? Lord, bakit naman yung tatay ko ganito lang yung trabaho? Pwede mo naman ako ibigay sa mayaman na tatay. Lord, bakit naman ganito lang yung household na meron ako? Alam nyo kapatid, marami sa atin dito, maraming tanong sa Panginoon, right? Marami sa atin dito, tinatanong natin yung Panginoon sa araw-araw. Pero hayaan mong i-encourage ka ng salita ng Panginoon ngayong umagang ito. Sabi sa Isaiah chapter 44 verse 2, no? Sabi dito, I am your Creator, you were in my care even before you were born. Marami sa atin dito, mga kapatid, tinatanong natin yung Panginoon, no? Lord, bakit ganito ako pinanganak? Bakit ganito yung pamilyang pinuntahan ko? Pero ang sinasabi ng Panginoon, ako ang gumawa sa'yo bago ka pa ipanganak sa lupa, bago ka pa dumating dito sa mundo, inaalagaan na kita. Nawa, ngayong umagang ito, mga kapatid, yung salita ng Panginoon, yung sumagot sa'yo ngayong umaga. No? Na bago ka pa mabuhay, alam na ng Panginoon kung saan ka ilalagay. Kaya itong si Lord, no, very personal niyang in-encounter si Jeremiah. Kasi si Lord, ang pwedeng magsabi kung sino ba talaga si Jeremiah. At kung ano talaga yung plano niya kay Jeremiah. Sabi sa point number 2 natin, kapatid, I knew you. Sabi mo nga, I knew you. Ano ibig sabihin ng no? Kung kanina, kapatid, ang ibig sabihin nung binasa natin is yatsar o form, yung I knew you, ang ibig sabihin niyan, yada. Sabi mo nga, yada. Ano ibig sabihin ng yada? Ang ibig sabihin ng yada, it means experiential knowing. Ibig sabihin, naranasan mo talaga. First-hand experience mong naranasan. Sino rito nakapag-Enchanted Kingdom ka na? Right? Na-experience mo yung mga rides doon. So pag pumunta ka rito, pag kinuwento mo, danas na danas mo, ito yung ganito mga sinakyan ko, ganito kasaya. Right? Ibig sabihin nun, yada. Ibig sabihin ng Panginoon, kapatid, gusto niya, no, kung paano ka ginawa ng Lord, very personal. Paano ka ginawa ng Panginoon? Personal. Alam ng Lord kung saan kanya dadalhin. Alam ng Lord kung ano yung papupuntahan mo. Alam ng Lord kung ano yung experience na mangyayari sa'yo, kapatid. I can tell you, mga kapatid, no, na kung paano tayo ginawa ng Diyos, hindi lang basta-basta. Amen? Hindi ka basta-basta lang ginawa ng Diyos. Ginawa ka ng Panginoon na nagbuhos talaga siya ng oras para sa'yo. Bakit? Kasi gusto rin ng Panginoon yung experiential knowing. Ibig sabihin, gusto rin ng Panginoon na ma-experience mo siya personally. Ibig sabihin, kapatid, gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng personal relationship sa Kanya. Amen? Alam nyo, kapatid, sa mundong to, no, speaking of yada, no, yung no, marami sa panahon ngayon gusto makilala. Right? Marami sa mundong to gustong sumikat. No? Marami sa mundong to na, alam mo yun, sino rito, yung wish mo na lang na sana pagpasok mo rito sa loob, kilala ka na namin kung sino ka. Yung hindi ka na magpapakilala, no? Hindi mo nakakamayan lahat ng tao. Hello po, ako po si Jairon. Hello po, hello po. Sino rito, wish mo na pagpasok mo, kilala ka na agad? Lahat tayo, right? Na hindi ka na uulit, hindi ka na isa-isa. It's the same thing with the Lord. Wala ka pa, kilala ka na ng Panginoon. Amen? Alam niyo mga kapatid, speaking of kilala-kilala, no? Marami sa mundo ngayon, binibase natin yung personalities natin sa mga bagay-bagay. Bigyan ko kayo ng mga konting examples kung saan
binibase ng mga tao yung personality nila. Familiar kayo sa sa 16 personalities? Right? Kung hindi kayo pamilyar, mga kapatid, ito yung sinasagutan sa internet, no? Kung ano ka talaga, no? ESTJ ka ba? ISFJ ka ba? Yung mga ganyan, mga kapatid. Ano ka ba? Masayahin ka ba? Defender ka ba? Malungkot ka ba? Yung mga tao, para lang makilala nila yung sarili nila, kung ano-ano yung sinasagutan nila sa internet. Right? Meron pa dyan yung DISC profile, no? Dominant ka ba? Influential ka ba? Compliant ka ba? Tinasagot yan sa trabaho, no? Pero ang pinakamatindi sa lahat, yung sagutan sa Facebook, ano yung spirit animal mo? Di ba? Who is your spirit animal? You are a tiger. Roar! Right? Marami yan sa Facebook eh. Di ba? Marami yan sa Facebook yung mga mamis natin, yung mga sinasagutan. Sabi sa Facebook, tiger daw ako kasi matapang daw ako. Right? May mga ganyan sa Facebook, no? Nakaka-relate tayong lahat. Pero ang mga Pinoy, hindi mahilig dyan. Ang mahilig ang Pinoy kasi ang binibase yung personality sa zodiac sign. Ay, Capricorn kasi ako eh. Cancer kasi ako eh. Ikaw kasi UTI ka eh. Right? Marami sa atin, para lang makilala natin yung sarili natin, binibase natin yan sa mga ganyang bagay. Kapatid, dito sa mundo, lahat tayo gustong makilala yung sarili natin. Pero hindi natin kailangan yung mga bagay na yan. Ang kailangan lang natin, yung relationship sa ating Panginoon. Kasi siya mismo ang magsasabi kung sino ka talaga. Right? No? At marami rin sa atin, diyan mo kinukuha yung pagkakakilanlan mo. Sabi kasi dito sa sinagutan ko, ano daw ako eh, INFJ daw ako eh, masiyahin daw ako, malungkot. Kapatid, kakapagod naman yun kung dyan mo lagi binabasa yung sarili mo. No? Hayaan mo yung Panginoon mong sa langit yung magsabi kung ano ka talaga. Amen? Alam mo, hindi nagmamatter at the end of the day kung anong tingin mo sa sarili mo. Ang nagmamatter at the end of the day kung ano yung tingin ng Panginoon sa'yo. Amen? Amen? And lastly, mga kapatid, sinabi ng Panginoon kanina, consecrated. Sabi mga consecrated. Amen. Alam nyo, kapatid, yung salitang consecrated, ito yung pinakabongga sa lahat. No? Bakit? Bongga kadash. No? Bongga kadash. Right? Sabi ito, I consecrated you. Kadash. Ibig sabihin ng consecrated, kapatid, hiniwalay ka na ng Panginoon. Pinili ka na ng Lord. Noon pa man, bago ka pa ipanganak dito sa lupa, pinili na ng Lord kung sino ka ba talaga, no? Na maging consecrated ka, maging pure ka. May tanong ako sa inyong lahat. Ano yung kabaligtaran ng holy? Siguro sabihin natin unholy, right? Ano yung kabaligtaran ng holy? Alam mo kapatid, anong kabaligtaran ng holy? Common. Karaniwan. Pag sinabing holy, you are consecrated. Pinili ka ng Diyos, nilayo ka niya sa iba para maging holy ka. Ang kabaligtaran nun, common. Ang ibig sabihin, palagi kang nakikisama kung kani-kanino. Amen? Marami sa atin sa mundong to, mga kapatid, mas pinipili nating makisama sa mundo kaysa iset apart tayo ng Panginoon. Marami sa atin dito, mas pinipili natin yung makasama yung ibang tao kaysa dun sa separation or dun sa ginagawa ng Panginoon sa ating consecration. Imagine, mga kapatid, kung gagaano ka pinili ng Panginoon. Ilang milyon tayong nag-away-away sa sinapupunan ng nanay natin tayo nanalo. Right? Ikaw yung nandyan. Ibig sabihin, kapatid, bata ka pa lang, wala ka pa sa mundong to, pinili ka na ng Panginoon. Sabi sa Isaiah chapter 43 verse 7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Kapatid, ginawa tayo ng Panginoon sa mundong ito, hindi para kumamkam ng glory ng sarili natin, hindi para sumikat, hindi para lang yumaman. Ginawa tayo ng Panginoon sa mundong ito for one sole purpose at ayaw nyo magbigay ng kapurihan sa Panginoon. Amen? Balik tayo kay Pastor Nick, mga kapatid, no? After he tried to commit suicide, nag-suicide siya, no? After he tried to commit suicide, hindi niya tinuloy, hindi niya ginawa. Bakit hindi niya daw ginawa? Kasi yung burden o yung bigat na meron siya, mapapasa lang niya sa magulang niya. No? Mga kabataan dyan. Bakit hindi nag-suicide si Pastor Nick? Kasi isip niya, pag ako nag-suicide, kung gaano kabigat yung nararamdaman ko ngayon, mas dodoble yung bigat ng magulang ko. Kasi sisisihin nila yung sarili nila, bakit siya pinanganak, ganyan-ganyan. Ayun yung nasa isip niya. Right? So, ano lang pinili niya? Instead na tignan yung sarili niya,
pinili niyang tumingin pataas kundi sa Panginoon. Imbis na isipin niya kung anong kulang siya, inisip niya yung buhay na binigay sa kanya ng Lord. Alam niyo kapatid, after that experience, he personally experienced and encountered Jesus, kagaya ni Jeremiah. Imagine kapatid, bakit yung mabuting Diyos, ito yung tanong niya, no? Why a good God will create a man like me? Bakit yung isang mabuting Diyos gagawa ng isang tao na katulad ko? Walang paa, may maliit na paa. Walang kamay, may maliit na paa. Tingnan niyo yung maliit niyang paa. Nakita niyo sa ilalim? May maliit siyang paa. No? Bakit yung mabuting Diyos gagawa ng katulad ko, knowing, sabi ni Pastor Nick, no? Knowing na mahihirapan ako sa mundong to. Naisip niyo ba yon? Na mahihirapan lang siya pag nabuhay siya, no? Pero bakit tinuloy pa rin ng Panginoon? Pero alam niyo kapatid, ano yung perspective o yung mindset ni Pastor Nick? No? Hindi niya piniling tumingin sa kung ano yung kakulangan. Bagkus tumingin siya sa nag-uumapaw na grasya ng Panginoon. Alam niyo kapatid, pag nagsasalita siya, 100,000 na born again. Ganun kadami. 100,000 nakakilala sa Panginoon, minimum. Pag ako nagsasalita, tulog ka pa. May kamay ako, may paa ako. Naiintindihan mo na yung purpose ng Panginoon? Tingnan mo ako buo mula ulo hanggang paa, tinutulogan mo. Si Pastor Nick, walang kamay, walang paa, pero titig na titig ka, no? Ba't kaya ganyan yung kamay niya? Kaya ganyan yung paa niya. Kapatid, it's the sole purpose, kagaya ng binasa natin kanina, to give glory to our Lord. Sa tao, iisipin mo, ay, kawawa naman siya, no? Kulang-kulang siya, no? Pero kay Pastor Nick, yung kakulangan na yon, yung ginamit ng Panginoon para mapapurihan siya. Always remember this, mga kapatid. Kahit anong kakulangan ang meron sa buhay mo ngayon, gagamitin niya ng Panginoon para magbigay ng kapurihan sa Kanya. Anong kulang sa'yo? Wala? Naghihirap ka? Gagamitin niya ng Panginoon. At tingnan mo nga siya, kahit naghihirap po, pinupuri pa rin yung Panginoon. Anong kulang sa'yo? Wala kang makain? Tingnan mo siya, walang makain, pero nakangiti pa rin. Siyempre, baliw na. Kidding aside, mga kapatid, kaya ka nakangiti kasi meron ka pa rin kasiyahan, may joy ka pa rin na nagmumula sa Panginoon. Tingnan mo nga siya, hindi siya nakakapag-aral sa ngayon, pero patuloy pa rin siya nagpupuri sa Panginoon. Right? Kapatid, always remember, God is with you. Sabi mo nga sa katabi mo, God is with you. God is with you. Kagaya no kung paano rin ako tinawag ng Panginoon, no? A messy sinner like me, now a servant of God. Ganon din si Pastor Nick, mga kapatid. Alam niyo ba? Nakapag-asawa pa yan. Meron ba ako dyan? Nakapag-asawa pa si Pastor Nick. No? May asawa yan. May 2 anak pa yan. Sipin mo yun? Yung iba nga buo eh. Walang asawa, walang anak. Pero siya, biniyayaan siya ng 2 anak buo. Alam mo, nagsiswimming yan. Panoorin mo sa YouTube Nagsiswimming yan, nagbabasketball yan, ang dami niyang ginagawa, mga nagpipainting, nagsusulat. Kapatid, hindi hadlang kung ano yung kakulangan mo ngayon para gamitin ka ng Panginoon. Alam mo kapatid, ano lang kailangan mong gawin? Tanggalin mo yung filter ng buhay mo. Alam mo kung hindi niya tinanggal yung filter niya na naaahawa siya sa sarili niya, ganito lang yung kalagayan niya, hindi niya may experience yung fullness ng Panginoon. Before we end, mga kapatid, I want you to remember this, no? Kahit kalimutan mo na yung mga nauna nating pinag-usapan, tandaan mo na lang to, no? Our identity is received, not achieved. Hindi mo kailangan trabahuhin yung pag-ibig ng Panginoon sa'yo kasi binigay na yan ng Panginoon, wala ka pa sa mundo. Hindi mo kailangan gumawa ng kahit anong bagay para lang ibigin, mahalin, bigyan ka ng Panginoon ng buhay. Binigyan ka ng Panginoon ng buhay kasi inibig ka niya noon pa man. Amen? Ano ba yung motivation ng Panginoon? Bakit kanya ginawa? Tingnan mo yung katabi mo. Minsan ba, pag tinitignan mo yung katabi mo, nagtataka ka, bakit kaya ito ginawa ng Panginoon? No? Natanong mo naman, bakit kaya ito ginawa ng Lord? No? Kapatido, ano kayang motivation ni Jesus? Bakit kaya niya ito ginawa? Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 4,
Long before He laid down earth's foundation, bago pa gawin ng Panginoon yung mundo na to, no, He had us in mind. Nasa isip na tayo ng Diyos. Had settled on us. Alam na ng Panginoon, bago niya pagawin yung buong mundo, na sa'yo niya ibubuhos lahat ng pag-ibig na meron siya. Sabi dito, no, long before He laid down earth's foundation, He had us in mind. Had settled on us as the focus of His love to be made whole and holy by His love. Alam mo kapatid, nauna kang isipin ng Panginoon bago niya gawin yung mundo. Kaya niya ginawa yung mundong to para sa'yo. Bakit? Kasi ganun kanya kamahal. You are so much loved by God. Ano yung identity natin sa Panginoon? Mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen? That is who you are. You are a creation of the Lord. Anak ka ng Panginoon. Hindi mo kailangan ng kahit anong filter. Kapatid, ang kailangan mo lang, iibigay sa Panginoon lahat ng glory. Amen? Mahal ka ng Lord kahit ano ka pa. As we end ngayong umagang ito, kapatid, our last verse for today, sabi sa Romans chapter 5, verse 8, yung pag-ibig ng tao, nasusukat yan, tama? Nasusukat yung pag-ibig ng tao. Gaano mo ako kamahal, be? Right? Nasusukat ang pag-ibig ng tao. Pero paano sukatin ang pag-ibig ng Diyos? Sabi dito, kapatid, but God demonstrate His own love for us in this, na habang ikay nagkakasala, minahal ka na ng Panginoon. Sino rito may asawa? Taas kamay, may asawa. May boyfriend. Yung mga kabataan. Kapatid, sa mga may asawa dyan, kung yung asawa mo magtataksil sa'yo, mamahalin mo pa ba? Amen, sister. Bilis ng sister, Hindi na. Right? Hindi na. Exactly. Hindi na. Huwag tayo magplastikan. Hindi na. Right? Pero yung Panginoon, habang nagtataksil ka sa Kanya, mahal ka niya. While you were still living in sin, Christ died for you. Na habang namumuhay ka sa kasalanan, minahal ka na ng Panginoon. Alam mo kapatid, sabi rin sa verse na to, no, pag inatras mo yung basa, sabi dito, no, kung ang mabuting tao daw, sabi dito, no, sino rito, willing daw, sabi ng verse, sino rito yung willing mamatay para sa mabuting tao? Mabuting tao, hindi nagkasala, hindi umiinom, walang bisyo, mabait, mapagbigay. Lahat ng kabutihan nasa kanya. Willing ka bang mamatay para sa mabuting tao na to? Hindi. Right? Sabi ng Bible, kahit mabuting tao yan, walang willing mamatay para dyan. Pero tayong mga makasalanan, while we're still sinning, Christ died for us. Hindi ka pa mabuti nun. Namatay na yung Panginoon para sa'yo. That's how Christ loves you, kapatid. Kaya kung tatanungin mo ngayong umagang to, ano yung identity ko sa Panginoon? Ano yung filter ko sa Lord? Kapatid, hindi mo kailangan ng kahit anong filter pagkausap mo yung Panginoon. Bakit? Kasi nung makasalanan ka pa nga lang, mahal ka na niya eh. Ano pa kaya ngayon na anak ka na niya? Amen? Amen? Now, kapatid, ngayong umagang ito, no, gusto ko lang ipaintindi sa ating lahat na kaya tayo nandirito ngayong umagang ito, our identity is in Christ. And in Christ alone, kapatid. Nakilala ka ng Lord, hindi mo kailangan kung ano-anong bagay, kilala ka ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon, at sa umagang ito, hayaan mo lumapit tayo sa Lord. Pwede ba tayong tumayo ngayong umagang ito? Hayaan mong ipanalangin kita. Ngayong umagang ito, hallelujah. Alam ko, marami sa atin dito, no, people pleaser pa rin tayo. Marami sa atin dito na piniplease mo pa rin yung mga tao sa paligid mo nang sa gayon, hindi ka nila iwan, right? Parang sa gayon, welcome ka pa rin sa circle nila. Pero let the Spirit of the Lord be with you today, kapatid, na hindi mo kailangan yung kahit anong bagay na yon. Ang kailangan mo lang is to surrender everything to the Lord. Amen?
Amen. Let me pray for you, kapatid. Hallelujah. Kung nandirito ka ngayong umagang ito and if you want to surrender your life to the Lord, na Panginoong Jesus, sawa na ako magpanggap, sawa na ako magsuot ng filter sa eskwelahan, sawa na ako magpakabait sa bahay, sawa na ako maging mabuti rito sa church, pero paglabas ko, hindi. If you are here, kung nandirito ka, tapos namumuhay ka, na double life, dalawa yung buhay mo, no, mabait, pag na Sunday, paglabas mo, bumabalik ka na naman sa dating ikaw, kapatid, tanggalin mo na yung filter na yan and surrender it to the Lord. Amen? I want you to talk to Jesus today personally, kagaya ng kung paano kinausap ni Jeremiah itong Panginoon. Nawa ngayong umagang ito, kausapin mo rin yung Lord personally na Panginoong Jesus. Lord, sa umagang ito, I surrender everything to you, Lord. Hayaan ninyo, Panginoon, na kung papaano nyo ako gustong gamitin, kung paano nyo ako tinawag, Panginoon, matayuan ko ito. Kapatid, it's a personal decision and it will bring a personal experience sa ating Lord. Let me pray for you. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus, Panginoon, maraming salamat po for the word na binasa namin, pinag-aralan namin ngayong umagang ito. Lord, thank you for teaching us today, Lord, na yung identity namin, Panginoong Jesus, sa'yo lamang namin matatagpuan. Na Lord, hindi dapat namin hanapin sa mundo kung ano yung kaya netong ibigay at kaya naming ibigay sa mundo. Kasi nandiyan ka, Panginoong Jesus, to give everything for us. At nandirito kami, Lord, to surrender everything to you, Lord Jesus. Panginoong Jesus, tinataas ko po sa inyo ang buhay ng bawat isang kapatiran, Panginoon, na nandirito ngayon, Lord, na kagaya ni Jeremiah, dumadanas ng persecution, ng trouble, ng kahirapan, Panginoon. Lord, I surrender them to you, Lord Jesus. Hayaan po ninyo, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay ang umabot sa aming lahat sa umagang ito. At hayaan po ninyo, Lord God, na personal ka naming ma-encounter, Lord, sa kalagitnaan ng kahirapan at paghihirap na ito, Panginoong Jesus. Lord, we surrender everything to you, Lord. Let your Holy Spirit be with us every day. Panginoon, hayaan po ninyo, Lord God, ng inyong banal na Espiritu lamang, Panginoon, ang sumaamin. Kasi, Panginoon, ito yung aming katulong para mamuhay ng kaayon-ayon, Panginoon, sa iyong kagustuhan sa araw-araw. Lord, maraming salamat po. Nawa yung salitang ito na aming binasa, hindi lamang manatili, Lord, sa simbahang ito. Bagkus, Panginoong Jesus, hanggang sa aming pag-uwi, ito'y maging buhay na salita at nangungusap sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Sa inyo po namin binibigay, binabalik, at sino-surrender, Panginoon, ang lahat ng meron kami. Kasi alam namin, Lord, mahal mo kami. Kagaya, Panginoon, kung papaano ang isang potter gumagawa, Panginoon, ng mga bago niyang, Panginoong, pots. It's like us being molded by you every day, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po. You deserve the highest praise, the highest glory. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon? Mahal ka ng Panginoon. Sabihin mo nasa harap mo, mahal ka ng Panginoon. Hallelujah. You are loved by God. Amen. That's our identity in Christ. Maaari na po tayong